Ngayon, ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng inyong PSA Sinumar Certificate online. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung PSA online. Then, lalabas na agad yung psahelpline.ph. Click natin yan. So, itong psahelpline.ph guys, ito talaga yung subok ko na. So, every time nakukuha ko ng PSA certificate dito, so itong website ang no-orderan ko ng mga PSA certificate. Mas mabilis dito, user-friendly yung website nila. Ngayon, click na natin tong order now. Dito, mamimili kayo kung anong certificate ang kukunin nyo dito. So, sa akin, sa vlog na ito, ang kukunin natin is yung Sinumar Certificate. Kaya, click natin yan. Then, dito sa may mga box, click lang natin yan. Then, pag may check na, okay na yan. Scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung continue. Click continue. Dito, are you requesting for your own Sinumar or for someone else? So, para kanino yung kukunin yung Sinumar? Halimbawa, para sa inyo, so click nyo lang my own Sinumar. Then, click continue. So, ito yung mga information na kailangan natin i-fill out mamaya. Click continue. So, meron lamang kayong 7 steps para matapos or makompleto nyo itong pag-order nyo ng Sinumar online. Scroll nyo lang pababa, makikita nyo dito yung your sex. Dito, click nyo lang tong male kung kayo ay male. Then, lagay nyo yung pangalan ninyo, middle name, last name, tsaka lagay nyo yung birthday ninyo. Then, kung anong ID ang meron kayo. So, itong ID na pipiliin nyo dito, make it sure na yun yung ID na meron kayo dahil yan yung ipapakita ninyo sa delivery rider na maghatid ng Sinumar sa inyo. Then, dito, please take note, make sure your name is spelled correctly and matches your certificate of live birth. Click continue. And dito sa father's name, kung halimbawa wala kayong father's name sa inyong birth certificate, so click nyo lang yung my box. Then pag may check na, okay na yan, click continue. Pero kung halimbawa may father's name naman kayo sa inyong birth certificate, uncheck natin yan. Then lagay ninyo yung first name ng papa ninyo, pangalan niya, middle name niya, at saka yung last name niya or apelyido. Pero kung halimbawa naman, or di nyo alam yung middle name ng papa ninyo, so pwede namang hindi lagyan dahil may nakalagay na optional dyan. Then, click continue. Dito, make it sure lang na mailagay ninyo is the maiden name of your mother. Kailangan pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Dito, pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Next is middle name ng mama ninyo sa pagkadalaga at apelyido niya sa pagkadalaga. Click continue. Nasa step 5 na tayo. Dito naman, use the place where you were born. Use the delivery address for your birth certificate will be collected in step 7. Dito, kung birth country mo or kung pinanganak ka sa Pilipinas, so wag mo na yung baguhin. Next is your birth province. Click natin yan. Then, kung anong province kayo. Kung halimbawa kayo ay Manila, Metro Manila, click natin yan. Next is select municipality. Halimbawa, kung halimbawa Manila, so click natin yung Manila. Then, click continue. Dito, ano nga ba yung purpose ng pagkuha nyo ng Sinumar? So, kung ano yung applicable sa inyo, yun yung piliin ninyo. Kung wala sa mapagpipilian, click nyo tong others. Then, pag click nyo yung others, ilagay nyo yung reason dito kung bakit nga ba kayo kukuha ng Sinumar. So, sa akin, for claims of benefits or loans, click natin yan. Click continue. So, dito sa delivery address and contact information na tayo, ito na yung pinaka-last step. So, scroll nyo na pababa dito sa recipient. So, kayo mismo ang nag-request ng inyong Sinumar. So, okay na yan. Dito, next, house number and street name. Lagay nyo dyan. Subdivision or building name.
Next is delivery province. Click natin yan. Halimbawa kayo is taga Rizal, click nyo yung Rizal. Next is delivery municipality, click nyo yan. Halimbawa kayo ay Teresa, click nyo yung Teresa. Next is the delivery barangay. Click natin yan. So kung saang barangay kayo, halimbawa Dalig, so click nyo yung Dalig. Then automatic mailagay na yung delivery zip code. Dito, wag kayong magkakamali sa yung cellphone number at saka email address. Dahil dyan mag-update si PSA sa status ng inyong in-order na PSA certificate dito. After nyo ma-fill out lahat dito, double check nyo muna kung tama ba. Pag tama naman, click nyo na itong continue. Ayan guys, ito na yung mga details na nilagay natin kanina. Then, makikita agad natin dito yung amount due is 420 pesos. So, sa lahat ng certificate, ang sinumar ang pinakamahal, 420 pesos. Dahil ang marriage certificate at yung birth certificate is 365 pesos lamang. Ngayon, scroll nyo lang pababa. So, dito, kung halimbawa hindi kayo ang mismong makapag-receive ng inyong in-order na certificate, so pwede naman magpa-authorize kayo ng representative. So dito, halimbawa ilagay ninyo is I want to assign an authorized person to receive the document. Kung halimbawa busy kayo or wala kayo that time or may work kayo, so pwede namang ipa-receive nyo sa ibang tao. Ngayon, click natin yung my circle. Ayan. Then, check your email for the authorized person to receive form. Ito, click natin tong may box. Click natin yan. Then, click continue. Pero kung halimbawa guys, kayo naman mismo ang mag-receive ng inyong sinumar. So, click nyo lang itong may circle. Ayan. Click continue na tayo. Ayan. So, dito, ito na yung ating reference number. So, yan na yung magamit natin pag once na magbayad na tayo sa ating Sinumar online. Then, take note dito, hindi ipaprocess ni PSA yung Sinumar ninyo kung hindi nyo pa nabayaran yung reference number na ito. So, itong reference number ang kailangan para makapagbayad kayo. Marami kayong online payment options kung paano kayo makapagbayad tulad ng credit card, GCash, Maya, bayad online, or kaya over-the-counter payments tulad ng 7-Eleven, Bayad Center, Palawan, Pawn Shop. Meron ding other options, BankNet at DragonPay. Ayan, so mamimili na lamang kayo dito kung alin dito yung gusto nyo. Ngayon, after nyo makapagbayad ng reference number na ito, so hintayin nyo na lang na i-deliver ni PSA yung Sinumar. Ito na yung email ni PSA. So, kung hindi naman kayo kailangan magpa-assign ng authorized person, so hindi nyo kailangan gagawin ito. Click natin yan. So, ito na yung authorized form. Click nyo lang itong authorized person to receive form. Again, para lamang ito kung halimbawa hindi kayo mismo ang makatanggap ng inyong in-order na PSA certificate online. Ngayon, click next. Dito sa ID validation, so bago kayo makapag-nominate ng authorized recipient, so kailangan nyo munang ilagay dito kung ano yung ID ninyo. Dito sa choose ID type, kung ano yung ID na pinili natin kanina nung nag-apply tayo ng Sinumar, so yun pa din yung ID na pipiliin natin. So kanina pinili natin is driver's license, kaya click natin tong may circle. Dito, lagay lang natin yung expiration date ng ating driver's license. Then, click lang natin tong choose file. Dito, kung halimbawa, napicturean nyo na yung ID ninyong driver's license, kung ano yung pinili nyong ID, click nyo lang ito. Pero kung hindi nyo pa napicturean, click nyo tong camera, picturean ninyo. Click OK. Ayan, nai-attach na natin yung ating valid ID na driver's license. Click next. Then, wait natin yung ID validation.
So, kailangan yung ID dito is klarong-klaro. Ayan, nag-match naman yun. Click nyo na itong next. So, dito, ito naman ang details ng recipient or yung magtanggap ng Sinumar na in-order ninyo online. Dito, lagay nyo lang yung kanyang pangalan, middle name, apelyido. Halimbawa naman is may suffix siya, lagyan ninyo. Kung halimbawa may senior, the second, the third, ganon, lagyan ninyo. Kailan yung birthday niya. Then, kung ano yung ID na meron siya. So, dito sa select ID type, click niyo yan. Halimbawa, yung magtanggap ng inyong Sinumar is yung ID niya is UMID. So, hanapin niyo dito yung UMID. So, click natin yan. Ayan. Then, after nyo mailagay yung information dyan, double check nyo kung tama ba. Kung tama naman, click next. So, ito is electronic letter of authorization. Dito pala sa letter of authorization, guys. So, basahin nyo yung mga details kung tama ba bago kayo mag-proceed dito. So, kung tama naman lahat dyan, click nyo na itong sign letter of authorization. Ayan, authorized recipient successfully assigned. So, ngayon, pwede na kayong makapag-proceed ng inyong payment options. Click natin yan. Ayan. So, ito yung ating reference number kanina. Para naman sa mga tutorial kung paano kayo makapagbayad ng inyong mga certificate online sa PSA Helpline, so search nyo lang sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube, Pay PSA Helpline, Jubes Vlog. Lalabas na dyan ang mga tutorial ko. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!